Good morning mga karos, good morning. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Project update ulit po tayo dito sa ongoing project namin dito sa Phase 5 ngayong araw po ng Webes. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan mga karos, good morning. Bali, isi-share namin ngayong araw na to kung magkano ang magiging gastos kapag magpapa-improve ka po ng staircase according sa mga ginagawa namin dito. Yan, bati muna tayo. Kuya Rigor, good morning! Good morning! So ito yung update sa mga nagawa namin kahapon. Si Kuya Rigor muna dito mag-isa. Tapos mamaya babalik yung ibang tropa rito. Okay, bali share namin sa inyo yung pinturang ginamit at yung mga bakal. Kaya saglit lang konti Yan, yung mga bakal, yung hard deflex na ginamit natin, kahit yung rivet, yung mga materyales hanggang sa matapos po. I-share namin po sa inyo kung magkano magpa-improve nito. Ilang steps to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasama yung landing pang 10. Tapos, sasama na rin po namin yung dito sa ilalim, yung mga nilalagay po namin dyan. Yan, tapusin nyo tong vlog na to. At magkaroon kayo ng idea sa staircase improvement dito sa mga project namin sa Lumina. Okay, kuya. Nanaka. Sige. Okay. So, sa ngayon, update muna tayo sa ibang mga project natin. Tara. Donis, good morning. Yeah, good morning. Yan, nandito tayo sa Phase 4. Good morning sa mga client owner namin. Ayan, may dala tayong mga sanitary pipeline. Ayan na. Kami natawag. Mahina po signal dito. Ayan, connecting lang. Mamaya na natin sasagutin. Magre-return call tayo. Tam, good morning Tam. Yan na, nadagdagan yung buhangin natin dito, yung graba. Kapag may mga buhos kami sa floor area, yan, tulong-tulong muna kami. Tapos nadagdagan na rin yung 10mm namin dito. Yan. Log, good morning Log. Tsaka kay Master Jojo. Good morning. Good morning. Yan. Rick, good morning Rick. Good morning. Ganda ng hollow board, no? Kahit ilang beses gamitin. Ayan yung quality ng buhos ng hollow board. Ayan. Kahit ilang beses gamitin yan. Siya nga pala mga karos, ito. Yan may konting tayo rito, konting discussion. Ang mangyayari rito, yung poste namin dyan sa gitna hanggang doon sa dulo. Pero magtitira lang kami dito ng kapiraso na pader. Yan, madedemolish yan. Tapos ito rin madedemolish. Ang sabi ko kay client dati dito noon, up to 2 bedroom na magkatabilan talaga to. Kasi ang standard na sukat ng 2 bedroom, yung mga common lang, 2 meter by 3 meter. Pero gusto niyang pagkasyahin kasi sa 3 bedroom to. Sabi ko naman baka lumiit na. Ayan, bali sa setup, dito po natin ilalagay yung abang ng toilet and bathroom. Yan, yung may abang po dyan, toilet and bathroom. So dito yung shower area, water closet, vanity. Tapos yung pintuan niya nandito. Sa tabi, refrigerator, sink, tapos nandun yung lutuan sa pinaka dulo na. So wala naman na po siyang bintana dyan. Pintuan lang po. So ito, matitibag po natin to. De-demolish natin, pati ito. Yan, made-demolish. So dito sa space na to, magkakasyang dining area at saka living space. Yan yung pinaka-setup ng end-lot corner na ginagawa natin. Abang yan yung mga D4, abang sa septic. Kaya may dala tayong D4 na tubo. Para sa pag nagpa-siphoning. So tulong-tulong po muna sila rito. Then kukompletuhin ko yung materyales sa phase 3 para dun sa gate. May gate po tayo ron na hindi pa po nagagawa. Kukumpletuhin muna natin yung mga materyales habang nandito si Bilog at saka si Adonis. Tapos si Kuya Richard may kulang pa ho kasi siyang tiles pa. Okay, kumpletuhin muna natin. Okay na muna tayo rito sa project natin sa phase 4. Yan, medyo dumami lang yung materyales natin dito sa kalsada. Yan, nagme-merienda muna sila. Ay, kasya kaya tayo rito? Kasya siguro. Kasya naman. Siya nga po pala, sa mga nababasa ko sa comment, ayun nga, welcome back si Ricky.
Ayan, nag-report siya sa akin noong nakaraang linggo pa. Since wala naman po kasing wala naman pong issue kay Ricky. Nagkaroon lang po talaga siya ng problema noon bago siya umalis sa amin. Namatayan po kasi sila. Tapos syempre dala na rin po nung sunod-sunod na problema. Kailangan niya pong magpahinga. Ayan po. Tapos si Tamtam naman, kung bakit po umalis si Tamtam noon sa amin, kasi nag-aaral po siya. Bali hindi natin yata siya makikita every Saturday and Sunday. Siguro sa yata siya sa TESDA. Hindi ko alam kung ano yung schedule niya. Yan, basta nag-i-schooling po yan si Tamtam. Kaya ito yung nagkaroon ng bakante sa atin. Dapat matagal na siyang babalik sa atin. Yun nga lang, wala pa ho kasing bakante. Ngayon ito, nagkaroon na uli ng bakante at nadagdagan na yung mga proyekto natin. Yan, open naman po tayo sa kanila. Yan, wala po silang mga issue dito sa atin. Kaya kahit ilang beses po sila magpabalik-balik. Ika nga, kapag nagtatrabaho ka, tapos binibigyan ka ng trabaho ng isang boss mo, magpapaalam lang po ng maayos para makakabalik din po ng maayos. Nasa magandang samahan naman yan at pag-uusap. Siyempre yung mga nakakagawa ng hindi maganda, hindi na po natin yan ibabalik. Di ba? So nagbibigay naman tayo ng maraming chance. Pero siyempre kapag hindi na po talaga maganda at nagiging habitual na, talagang ganun po talagang negosyo, ganun ang buhay sa trabaho, di ba? Okay, bibili lang ako ng materyales para sa project natin sa phase 3. Tara. Bumalik ako sa bilihan ng tiles. Ito yung para sa project namin sa phase 3. Actually kinulangan ko talaga kasi hindi ko matansya yung sa pinaka floor drainage. Kasi yun hindi na rin namin tinitipid ng tiles yun, nilalagyan din namin. Ayan, bumili ako 5 piraso. Ito nga po pala yung mga bakal natin. So ito mga tubular to, 1x3 and 1x1. Nagagamitin po natin sa project natin sa phase 3. Yan, pinaputol ko na lang siya ng nasa 150 cm. Yan, sukat naman po yan. Ito lang ang disadvantage dito kasi yung mga bakal, mahaba yan, nasa 6 meters. Hindi natin to basta-basta may kakarga rito. Naliban na lang kung may carrier. Pero napag-isip-isip ko kahit wala naman na pong carrier. Yan, bali pwede naman pong ipaputol sa hardware. May konting additional cost lang pero convenient naman dalhin sa site. Yan, break time muna. Tara. Ito mga karakas, after break time po. Ayan, bali ang mga inaasikaso ko po ngayon yung ID nila Adonis at saka ni Bilog para doon sa Tansagarding Villas. Kasi kapag halos maubusan na po sila ng trabaho dito, doon po natin sila i-deploy sa Tansagarding Villas. Ayan, bali ang isa sa mga asikasuhin ko pa yung tiles na gagamitin po para dito sa project natin sa phase 5 doon sa mga hagdanan. Tapos bibili rin po ako ng cylindrical dito po sa may paradahan para sa project natin sa phase 3. Siya nga po pala, naibigay ko na kay Kuya Richard yung tiles na binili natin kaninang umaga, tsaka yung mga bakal na i-deliver na rin po natin sa phase 3. Happy birthday kay Ma'am Armida Ocalenia Adriano sa darating po na September 20. Yan, God bless and more birthdays to come. Shoutout na rin po kay Ma'am Nikki at saka kay Jam Jam at saka kay Sir Jason. Yan, God bless po sa inyo. Ayan, happy birthday din kay Sir TJ Sanchez na magbe-birthday ngayon September 19 at saka sa asawa niya na si Ma'am Ann Sanchez. Yan, God bless po. Shoutout na rin po kay RB Riancho and family from Tagum City, Davao del Norte. Yan, God bless po sa inyo dyan. Tsaka shoutout na rin po kay Ma'am Grace de los Santos. Yung hollow board, ito tanong niya, yung hollow board po pwede rin pong ipang-partition sa wall. Kaso nga lang meron po kasing mga design yon. Kung pipinturahan yon, masyadong matrabaho kung mamasilyahan kasi gawa siya sa PVC. Pero pwede rin po siya pangkisame basta maganda yung pagkakagawa. Pero kung pangkisame kasi mabigat siya masyado, kailangan medyo magaan lang. So meron naman siguro na bibili nito ng mga magagaan lang, yung mga maninipis. Pwede siya pangkisame, pwede rin siya pang flooring, pwede rin po siyang pang partition din, basta conforme sa plano. Ayan, sana nakatulong po yung sagot natin. Disclaimer lang, according lang dun sa experience natin.
So let's go, alis muna tayo. Tara. Ayan, nandito ulit tayo sa tile center. Ito yung bibilhin natin, napagkasundoan namin ni client. Yan, ang kapartner nito, itong merong stopper sa dulo. So parang ganito po siya. Yan, may kamahalan nga lang po to. So ang kadalasan na nagagamit namin na may sa flooring, nasa pagpalagay mo na ng 22 or 23 kasi kailangan mo magsobra. Tapos yung plane naman nito, nagagamit namin ito nasa 24, pero gawin mo ng 25 dahil kailangan mo magsobra. Yan, may kamahalan lang to. Yan, pero sulit naman kapag natapos, diba? Okay na tayo rito sa tile center. Ito yung mga tiles. Yan. So share ko sa inyo kung magkano yung presyo. Bali nakuha lang natin siya ng 75 pesos. Pero kung ang bibili po nito, yung halimbawa walk-in lang kayo, hindi kayo contractor, nasa 100 to. 100 pesos ang isa. Laki rin na na-save. Kaya naka 3,150 lang tayo. Kasi ito na yung cylindrical, yan, bumili ako malaki. Taba. Para mas maraming space para sa pagwe-weldingan. Kapit na kapit. Yan, kapit na kapit siya. Para sa project natin sa phase 3 yan. Yan, pupunta na tayo ng phase 5 para makapag-share ng idea. Tara. Ayan mga karaos, nakabalik na tayo rito sa phase 5. Nandito nga pala sila Master Batang. Ayan, nakikita natin yung main door, meron na pong screen door. Tapos ang ginagawa po nila rito, nag-install din po sila ng swing door. Gamit po yung cladding. So color white. Tapos mag-install din po sila ng hanging cabinet natin for vanity. Dito nagpipintura si Kuya Rigor. Ayan. Kuya, bakit dito ka nagpipintura, Kuya? Ulog doon, boss. Nag-request sila Master Batang na dito ka daw. Hindi nila matis yung amoy. Kayang amoy ng duko. Ayan. Okay. Mamaya mag-ano tayo rito. Bibigay tayo ng update. Si Master Batang, tsaka si Boom Boom. Shout out! Walang merienda rito, Boom. Okay, bali half cladding ang pinakabit ni client. Kadalasan sa mga ibang project natin, makikita natin kung ano yung screen dito. Bali sa baba, ganun din, para makapasok po yung hangin or may other purposes sila client. Since wala po kasi itong bubong, much better na half cladding para kahit naman pa paano may protection pa. Yan, ito na yung ginagawa nila Master Batang dito. Yan yung swing door natin. Yung bagay na bagay siya kapag natapos. Color paint, color ng handrail. Nakakaiba naman para puti. Tapos naikabit na rin pala nila rito yung sa hanging vanity. Yun. Yan na lang naman yung hinihintay natin para matapos po natin. Lock na lang. Ganda. Yung huli pare, yung black yung pinakabit namin, hindi natin makita yung ganitong design. Ngayon, kitang-kita na siya. Ganda. Ayos. Ayan, patatapusin muna natin sila rito. Then magbibigay tayo update dito sa hagdanan. Bigyan tayo ng idea kung magkano ba yung nagagastos dito kapag finish sa ganitong setup tsaka sa ganitong style and design. Daming bunga ng papaya. Isa overall paint, malapit na tayo matapos. Ito na lang naman hinihintay si Kuya Rigo. Tapos yung mga retouching paint. Tapos yung tubo rito, dadagdagan na lang yung pababa. At saka yung tubo ng release ng drain ng aircon. Yan, split pipe. Yan, i-fix na lang sa wall yan. Tapos dadagdagan na lang. Tapos okay na rin po yung repair and maintenance natin sa bubong. Ang hindi na lang nagagawa, yun dito sa slab. Yan, may maintenance din tayo dyan. Tapos ito pintura din. Pinaka-canopy sa likod. Tapos general cleaning na. General cleaning and i-continue po yung retouching. Siya nga pala si Master Jojo. Nag-half day siya. Gawa na nagpabunot ng ngipin. Baka bukas makakasama na natin siya rito. Total naman yung trabaho naman is more on installation lang. So after mabunutan ng ngipin, dapat nga hindi mo na nagtatrabaho or dapat nagpapahinga.
Conforme po sa manggagawa. Conforme sa kanila. Nagbigay tayo ng update pag natapos sila Master Batang. Okay, kaya Rigar, ingat! Okay po, Master Batang. Thank you, thank you. Yan na, uwi na. Okay, ito yung mga nagawa ngayon. Yung screen door, ayan na, ikinabit na po nila. Nakapag-deliver tayo ng tiles dito para sa footstep and risers. Yan. Tapos dito naman, naikabit na po yung swing door gamit yung aluminum. May mga retouching pa to. So kapag natapos tayo rito, babalik uli yung nagkabit nito. Tapos yung sa hanging cabinet, gamit po itong aluminum. You know. So lagi nga namin sinasabi, pagka dating po sa TND, wala na po sanang materyales na kahoy. Kung meron man, medyo mataas sana. Mataas na bahagi para tatagal po yung buhay niya. Okay mga karos, pag-usapan na po natin yung about dito. So kami, kasama na po yung ibabayad po sa mga gumawa at saka may konting kita si contractor. Kami po ay nasa 31,000 kapag ginagawa namin yan. Yan yung improvement niya. May kita niya naman sa mga gawa namin. Ito yung sample. Basta tiles ang finish. Yan, tiles po yung finish. Pero kapag mahogany planks, mas mas mahal pa. Dati kaya to ng mga 28 lang, 29. Siyempre ngayong taon 2025, medyo nagmamahal na rin yung mga materyales. So ito nga po pala yung mga ginagamit dyan. So yung tiles, bumibili kami yung with stopper nasa 25 pieces. 23 naman yung sa plain. Medyo pasobra na yun kasi ang isang layer nito dalawa kasi minsan sa gitna. Pero meron naman pong mga tiles na 20 by 100, 20 by 80. So conforme, mas mahal nga lang po yun. Yan na. Tapos gumagamit po kami dyan ng 23 pieces na plain, 25 pieces naman yung may stopper sa steps. Gumagamit din kami ng dalawang tubular na 1 1/2. Yan. Yun yung nilalagay namin dito sa gilid at saka dun sa dulo. Yan. Gumagamit din po kami yan. Tapos tatlong 1/3 na tubular. Ito po yun, yung nandun sa loob. Yan o. So kabilaan po yan. Yan yung magiging pamakuan ng riser natin. Tapos hindi lang yun, gumagamit din kami ng dalawang 9mm na Shera board. Ito naman yung sa Shera board. So dalawa yan. Isa dyan. Pati yung mga risers niya, yan, para pagka, matigas. Ayan, matigas siya. Tapos dito sa sidings, meron din po yan. Kasi gumagamit din po kami dyan ng dalawang piraso ang angle bar na 1 1/2 by 316. Dito pala mali ako, bali tubular pala to, hindi angle bar. Dito po natin yung ginagamit. Ayan. Yan, nag-extension po tayo. Yan, para madagdagan po yung steps niya. Tapos yung angle bar, na 1 1/2 by 316 dito yon. Ayan, sa magkabilang gilid. Tapos isang angle bar na 1 inch by 316 naman para dito naman po yun sa dulo. Yan, naging bracket niya. So ang po natin dyan kabit, nail gun. Yan, nail gun. Tapos 200 pieces na 1 inch by 1/8 na rivet. So yun yung mga pinang-rivet po natin dyan para may kabit. 2 kilo ng welding rod, 20 pieces ng nail gun, epoxy primer, 1 liter ng QDE paint, tapos 1 liter ng flat latex primer, 2 baby roller, 2 paintbrush na Didos, 1 galon ng stick wheel, 2 bag ng adhesive cement, diamond cutting blade, at saka 1 local marine plywood. Yan. Siya nga pala, hindi na nabanggit doon kapag ito ay napinturahan. Yan, at saka ito. So, adds on na lang po yung kapag halimbawa naisabay siya sa project. Tapos kasama na po doon yung labor ng magpapabricate, yung mga welder, yung pintor, at saka yung mag-install po ng finishing ng tiles. Kasama na rin yung retouching at saka yung tile grab. Yan, bali nasa 31,000 namin po yung kinokontrata. So may kita na rin po doon si contractor kahit pa paano. Ayan, marami po nagtatanong sa akin tungkol doon. Sana hindi kayo naguluhan ha. Sinulat ko na lang, inisa-isa ko na lang po. So, picturean ko po to, yung materialis na to na ginagamit namin dyan. Lagay ko na lang po sa screen. Yan, sana maintindihan niyo yung sulat ko. So, paano mga karos? Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ayan, God bless po sa ating lahat. So, paalam po muna. Ingat po palagi. Yan, sana nakapagbigay tayo ng idea regarding dito.
Let's go! Tara.